Nag-ala block party ang Gilas Pilipinas, Renz Abando at Kai Sotto pinagbubutata ang South Sudan. St. Dwight naman ganda ng pinakita sa mid-game. Beast mode na si Super Sotto, nag-super science na. Plus mayak naman si Coach Chot Reyes. Eto na, isa pang pagkakataon para sa Gilas Pilipinas para sa 2024 Olympics. Kabilang ang Gilas Pilipinas sa Group M na kung saan makakatapat ang South Sudan ngayong gabi at ang China sa September 2. Hindi birong kalaban na makakaharap ngayon ng Gilas Pilipinas. Nalo lang naman nila ang China sa first round sa score na 89-69. Bukod pa dyan ay meron din silang mga NBA players kagaya na lamang ni Carlik Jones na nakapaglaro sa Bulls at Dallas Mavericks at itong si Wenyel Gabriel na naglaro sa Los Angeles Lakers. Kailangan manalo ng Gilas Pilipinas dito sa South Sudan at sa China para makaabante sa Olympics. Well, dito sa first quarter, muli na naman binago ni Coach Chot ang starting lineup ng Gilas. Pinasok na si Renz kasama dito ni Japet Aguilar. Kasi ang commentator napansin na every game daw ay nagpapalit-palit ang starting lineup ng Gilas Pilipinas. Well, dito sa opening quarter, pinakita na kagad ni Renz kung bakit niya deserve maging starter. Wala pang 3 minuto, 2 blocks agad ang itinala dito ni Renz. Napakaganda ng hustle na ginagawa ni Abando. Pero eto, unti-unti natin napapansin na napakaganda ng ball movement dito ng South Sudan at medyo umaalat nga ang tira dito ng Gilas Pilipinas. So far, parang ganun pa rin ang nakikita nating laro ng Gilas Pilipinas, puro ISO play pa rin. Umabot sa 10 nating run ang kartada dito ng Gilas Pilipinas under 6-minute mark. Huli lang nabuhayan yung Gilas Pilipinas matapos makapuntos dito ni AJ Edu from beyond the arc. Under 3-minute mark, pinasok na si Kai at Junmar Pajardo at nakapagtala nga dito si Kai ng isang alley-oop mula sa assist ni AJ Edu. So far, maalat pa rin ang tira dito ng Gilas Pilipinas, especially si Jordan Clarkson. Tapos ang first quarter, tambak na ng kalahati ang Gilas Pilipinas 34-17. Pagpasok ng second quarter, sila AJ Edu at Dwight Ramos pa rin ang pinaka-efficient dito sa Gilas Pilipinas. Kitang-kita ang epekto ni St. Dwight sa pagpapataas ng score ng Pilipinas. Halos malalaki ang kalaban dito ng Gilas Pilipinas. Isa na dito si Majok Deng na naglalaro sa NBL para sa koponan ng Tasmania Jack Jumpers. Under 7-minute mark, hassle kung hassle si Papa Dwight. Bugbog na yung katawan sa pagselpok sa mga mas malalaking players pero wala pa rin pakidyan si Dwight at ganda pa rin ang pinapakita maski outside shooting. Hirap na hirap ang Gilas Pilipinas sa mga mas athletic na players dito ng South Sudan. Maski si Kai Sotto nahihirapan na rin pumoste dito sa ilalim. Tapos ang first sa 51-33 up by 80 ng South Sudan. Leading scorer si AJ Edu with 10 points na sinusundan ni Dwight Ramos na may 9 points. Third quarter, St. Dwight umatake na from beyond the arc, back-to-back 3 para sa Gilas Pilipinas. Dahil dito na ibaba ni Dwight sa 10 lamang ng South Sudan at unti-unti na nga nabuhayan ang Gilas Pilipinas. Baba pa rin ang field goals dito ni Jordan Clarkson pero buti na lang hindi rin ganun kaganda ang tira ng South Sudan kaya naibaba natin ang kalamangan. Ganda rin ang depensa ni Kai dito mga chong, back-to-back block. Eto na, nagpaparamdam na si Kai Sotto. Ito na yung hinihintay ng maraming Pinoy fans. Bago matapos ang third quarter, humabol pa ng isang block si Sotto, 60-50. Pagpasok ng fourth quarter, unti-unti nang umahasel si Jordan Clarkson para sa Gilas Pilipinas. Hawaan na ng pagka-hype ang ilang players. Isa na dito si AJ Edu, ganda ng pasa kay Kai Sotto. Ganda ng slam dunk ni Sotto, beast mode, diyawan ng crowd. Ay baba sa 5 lamang dito ng South Sudan mula sa 3-point shot attempt dito ni Dwight Ramos. Pero muling umangat to nang muling magpakitang gilas dito si Carlik Jones mula sa South Sudan. Under 3-minute mark, umakit na ulit sa double digit ang lamang nila. Pero hats off pa rin sa Gilas Pilipinas dahil nagpakita sila ng magandang laban kontra dito sa South Sudan.